para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic. Ngayon po, minuto na lang po ang binibilang ng mga kababayan natin sa mga stasyon sa MRT. Meron bang social preparation sa part ng government to at least help yung mga affected workers once mag-start po yung EDSA rebuild? Yung pagdagdag ng mga bus sa busway. No, malaking bagay po yun. Nagdagdag na po tayo ng 50 bus last month. Magdadagdag pa tayo in the coming weeks ng mahigit 100 pang bus. Do we have empirical, measurable results Yeah. in terms, for example, travel time ng daily commuters natin? Tuloy-tuloy tayo dito. No? Hindi tayo titigil. Hindi tayo makokontento dito sa nakikita nyo ngayon. No? Kung pwede pa nating pabilisin yan, kung pwede pa nating mawala na totally ang pilang yan, yun po ang gagawin natin. To open up roads inside gated Subdivisions. communities and even military camps that are parallel to EDSA, and also build pedestrian bicycle bridges parallel to EDSA. He said, Sec, this should have been done before construction starts since hindi raw po enough yung existing alternate routes. The public good always prevails over private rights. No? Magbibigay lang po ng maikling update ang Department of Transportation sa mga pinag-utos po ng ating mahal na Pangulo nitong mga nakaraang buwan at linggo para maibsan natin ng konti kahit papaano, sabi nga ng ating Pangulo, kahit papaano lang matulungan natin, kahit papaano yung mga kababayan natin sa kanilang araw-araw na pagko-commute. No? Alam naman natin lahat na hindi ganoon po kadali. No? So, siguro po, papaandarin lang ho natin itong ating maikling presentation para lang po makita natin yung ating mga ginawa nitong mga nakaraang buwan. Unahin po natin yung sigurong sinabi ng ating Pangulo. Mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. So, ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo na mag-focus po tayo sa mga pang-araw-araw na minsan naiisip natin maliliit na bagay, pero sa mga kababayan natin, hindi yan maliliit. No? Malaking bagay yan dahil araw-araw po nilang dinadaanan yan. Dito po, nakita po natin yung ginawa natin itong mga nakaraang linggo na yung comparison, no? North Avenue Station po yan. Yan po ang isa sa mga pinaka-congested na stasyon ng MRT tuwing rush hour, lalo na sa umaga, between 7 to 9 o'clock ng umaga or 6 to 9 ng umaga. Makikita po natin napakalaking diferensya. No? Dati po, umaabot ng halos 1 oras ang pila dyan, minsan lampas pa ng 1 oras. Pero dahil po sa mga ginawa natin, base sa direktiba ng ating Pangulo, ngayon po, minuto na lang po ang binibilang ng mga kababayan natin sa mga stasyon sa MRT na ginawa na natin yung ating mga pagbabago. No? Nakita po natin yung pagdadagdag ng mga tren, pagtatanggal doon sa mga x-ray, pero pinapanatili pa rin natin ang seguridad ng mga stasyon at ng mga kababayan natin. Nagdagdag po tayo ng mga canine sniffing dogs, mga mas madaming mga armed personnel ng ating Philippine Coast Guard. At dahil doon po, safe pa rin ang biyahe ng mga kababayan natin, pero makikita naman natin na mas mabilis na ang kanilang pagpipila. Can you imagine po, no? Kung dati 1 oras yan mahigit, no? So 2 beses yan sa isang araw, no? Isa papunta, isa pa uwi. 2 oras po halos ang nase-save ng mga kababayan natin. Napakalaking bagay po niyan, lalong-lalo na para sa kanilang mga pamilya, para sa kanilang mas productive na araw sa trabaho, napakalaking bagay po ng 2 oras na yan na masasave nila araw-araw. So, pipigitin pa po natin, no? Hindi pa po ito ang huli sa mga ginagawa nating mga pagbabago dito sa ating mga tren. At meron din po tayong ginawa sa airport naman, no? Yung susunod na nung nakaraan po, ito po nakita po ginawa po natin to bago mag Holy Week kasi nga sabi ng Pangulo kailangan gawin nating mas kumbinyente ang biyahe ng mga kababayan natin. Example lang po, no, nung alinsunod na rin sa utos ng Pangulo. And ito nakita natin, no, ito yung mga ginawa natin, bibilisan ko na lang po ito.
nung umpisa po, inayos natin lahat ng timers sa busway, lalong-lalo na no, dito nga sa padating na pag-aayos ng DPWH, ng EDSA, ng pag-rebuild ng EDSA ng DPWH. Malaking bagay po to no, dahil tuloy-tuloy na po yung daloy ng mga kababayan natin dahil nga naayos yung mga timers sa EDSA. Inayos din po natin yung mga elevator at nagdagdag tayo ng mga ng mga iba pang magagamit ng ating mga kababayan na may kapansanan, mga PWDs. Siyempre nagdagdag din tayo ng mga PCG personnel. Ito po yung ginawa natin nung mga I think last week lang pala to, no? Last week lang to. Napagana po natin yung 18 elevators sa busway. Lahat po ng elevator sa kasalukuyan ng MRT ay gumagana, wala naman pong nasisira, at nagdagdag po tayo ng isang wheelchair lift sa isang stasyon na tinesting natin, pero ngayon, since nakita na natin na epektibo, pinapadagdag na po natin sa lahat ng busway stations sa EDSA. Yung mga iba pa, syempre yung pagdagdag natin ng tren, nasa 20 trains na po tayo ngayon, pero gaya po nung inanunsyo natin this week, gusto pa natin magdagdag ng 3 pa sana. No, tayo po'y kasalukuyang nakikipag-usap sa Sumitomo Corporation ng Japan para madagdagan palalo ang mga trend natin. Of course, without compromising the safety of the system and the safety of the trains. No? At alam nyo naman din, nagdagdag din tayo ng operating hours ng 1 oras sa gabi a few weeks ago. And meron po kasi mga klase sa amin ito yung na epekto nun. No? umabot po ng 9 p.m. Yung pinaka-exact po na 9 p.m. tapos ng klase 10, maglalakad po ako papuntang station po mismo. So parang additional na oras din po sa akin kasi in case na hulahin po ako sa oras, saka nagmamadali po ako na makahabol po sa huling station. Nakatulong po sa akin para di po ako masyadong magmadali. Lalo na pag So ito po, makikita natin no, yung sinabi nga ng Pangulo ng podcast niya last week na yung mga maliliit na bagay kailangan talagang pagtuunan ng pansin din ng gobyerno, hindi lang yung mga malalaki. Alam ko sa DOTR, inaasahan nyo din na mag-report kami sa mga malalaking proyekto. Gagawin namin yon. Pero sabi nga ng Pangulo, kailangan talaga mag-focus tayo sa mga bagay na minsan hindi natin nabibigyan ng tamang pansin. No? Pero ito yung mga bagay na pang-araw-araw na kailangan na addressin para sa ating mga kababayan. So, tuloy-tuloy tayo. No? Dun sa, ito, malaking bagay din to, no? Nagtaka nga ako bakit hindi to kagad na-implement. Yung kaya naman pag i-implement agad-agad. Itong cashless option sa MRT. No? Tagal na pa ganyan. Pero ano lang pa ganyan. No? In fact, na-implement to I think in 2 weeks na nakabit agad-agad ng GCash ito. At ang maganda nito, meron kaming parating na mas gaganda pa lalo. No? Ito na yung cashless turnstile. Meaning yung turnstile na pwedeng tumanggap ng iba't ibang klaseng payments. I think mga bandang July ito, no? If I'm not mistaken, i-implement na natin sa MRT at sa ibang mga trend natin. Alam ko pati credit card pwede na, itatap mo na lang. No? O yung phone mo, itatap mo na lang. Hindi ka na kailangan bumili ng beep. No? Nakikita na naman natin ito sa ibang bansa. So yun ang sabi ng Pangulo, gawin na natin yung mga modern facilities sa ibang bansa dito para sa mga kababayan natin. And then yung libreng sakay, ito yung Ingat po. ito yung mga obviously mga malaking bagay po to. Labor Day na sinabi ng Pangulo natin. So we can proceed to the next one. Ay, maraming salamat Ayan. So and syempre yung ito yung mga inspection natin. And ang report lang namin dito, ito pong naalagan yung ito na medyo kinagalit natin ng konti. Sarado na po ito. No? This has already been closed. Hindi na po yan nagagamit. Hindi na po, pinagbawal na po ng LTFRB yan na gamitin, and to date, it is closed. No? Ito po yung mga notices. As sa kasalukuyan, nag-issue din tayo ng 60-day notice sa lahat ng mga bus company na pagandahin nila at ayusin nila ang mga terminal nila. So, siguro, after 30 days, i-inspectionin natin yan kung talagang ginagawa na nila yan. At they have 30 more days to comply. No? At pag hindi sila nag-comply, sabi po natin sa kanila, pasensyahan po tayo. Baka papasara po natin yung mga terminal ngayon. No? At baka may iba pang sanctions na i-impose dun sa mga bus companies na yon. And finally, I think
Syempre po, yung tulong natin sa inutos din po ng Pangulong to, we had to really make sure na yung mga victims ng Solid North accident, pati na rin yung aksidente sa NAIA, get the justice that they deserve. No? Ito yung sinabi ng Pangulo natin, no? After the May 1 incident and after the NAIA incident nung May 4. And ito, nag-file po tayo, 130 million po ang total na damages na final natin on behalf of the victims. Hiwalay pa yung sa NAIA, no? And then I'm sure you all recall also yung incident ng harassment sa airport kay Mami Ruth at kay Kai, no, nung sila papuntang Vietnam. Yan din po, so alam niyo naman po na terminate na po yung mga taong yan, and nagpapasalamat tayo sa ating OTS. Since then there have been very few reports now, or practically no more reports of these incidents happening again. Kasi talagang nag-crackdown po si General Ato Bisnar ng OTS to make sure na hindi mauulit yung mga yan. Pero kung meron pa ring mga reports, please po, ipaabot nyo lang po sa amin and we will act on them very swiftly. So, yun po yung mga alinsunod sa utos ng Pangulo, na focus tayo sa mga magigit pero hindi naman talaga magigit na bagay para sa ating mga kababayan. Ngayon po, sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, babalik po kami dito para naman mag-report po, Ma'am Claire, doon naman sa mga maglaking project, yung North-South Commuter Rail, yung subway, yung mga airports natin, at iba't iba pang talagang mga game-changing na proyekto na sinabi ng Pangulo na kailangan nating matapos at talagang mapakinabangan na ng ating mga kababayan. Kasama na rin yung Common Station, yung MRT-7, yung mga regional airports natin tulad ng Katiklan, ng Siargao, and others. No? So, separate na lang po tayo doon para makapagbigay po kami ng report sa inyo. So, with that po, maraming salamat, and God bless po. And, thank you very may much. tanong po, I'll be more Sec. than happy Vince. to answer questions. MPC, we're ready for your questions. Nel Maribuhok, UNTV. Sir, yung pagtatanggal ng screening devices sa ilang MRT stations, i-apply din po ba ito sa LRT? Opo. Ang ginawa lang ho natin, kasi alam niyo naman, no, may mga security concerns yan. No? So, actually, sinimulan natin to 1 month ago pa eh. Nagsimula tayo mag-pilot sa North Avenue tsaka sa Taft. Pero matagal na coordination yon with the Office of Transport Security, with the Coast Guard, with the MRT3, with the PNP. Marami po tayong ginawang preparasyon dyan. Hindi naman basta-basta natin ginawa to ng mabilisan. Yung K9 sniffing dogs, very important intervention yon. Kaya kung maalala nyo, nag-issue kami ng mga pictures noon na in-inspect ko personally yung K9 Academy sa Clark. Doon po tinetrain ng Coast Guard ang ating mga K9 sniffing dogs. There are almost 700 dogs there who are being trained, no? And yun po, doon po tayo, actually, nakakatuwa po, no? Kasi gumraduate po yung ating mga K9s, yung mga aso po natin, gumraduate sila, I think, 3 weeks ago. And then yung pong mga gumraduate sa training, sila po ang dineploy natin sa MRT. So, MRT3, mag-uumpisa tayo doon. Pero nagpapilot na rin tayo sa kasalukuyan sa LRT1. Nagpapilot tayo sa Taft Avenue Station ng LRT1. Tinitingnan natin yung resulta noon over the next few weeks. And nagpapilot din tayo sa Recto Station sa LRT2. So, Sir, yung mga unnecessary signages, may mga pinatanggal yan. Sir? yung meron pong nag-viral, no? Ito ay donation nung I think nung dating operator ng MRT3, nag-donate sila ng signages. Napaka-pangit po, napakasama, no? Hindi mo makita, no? Parang tarpaulin na ginawa sa recto lang, no? So, unfortunately po, doon nagpapasalamat tayo sa donation, pero kung hindi ito papasa sa standards, kasi may standards naman po talaga. May global standards ang signages sa mga public facilities na kailangang sundin. So, pinatanggal po natin yon at papabago natin yan at gagawa po tayo nung tamang standards at tamang signages. No? So, yun po ang gagawin natin. Pinatanggal po natin yan the other day sa show. Sir, last na lang. Yung mga aesthetic yung sa labas ng
stasyon, yung mga nasa poste, mga advertisement, titingnan din ba nila? Kasama din po yon sa, yung signages kasi tsaka yung wayfinding, it's really a science eh. In fact, merong mga specialty groups or consultants that really, that's all they do. No? And the colors, the font, where they are printed, lahat yan pinag-aaralan eh. So yun ang ginagawa natin ngayon. So yung mga yon temporary lang lahat yan. No? And aayusin natin yan kapag natapos na yung designs nung ating gagawa and yan ay puproduce na at i-apply na yan sa lahat simula sa MRT3. Thank you po. Left Narciso, DZRH. Good morning, Sec. Sir, binanggit niyo po yung timers sa busway. Opo. Isa po sa mga concern ng mga motorista naman yung traffic light. Doon sa implementation ng NCAP, possible din daw po ba kaya na malagyan lahat ng traffic light ng ang tawag doon, countdown timer? Ipaparating ko po sa MMDA. Sila po kasi ang nagmamanage ng ating traffic lights along EDSA. No? So ipaparating ko po yan. I think naparating na sa kanila at ang sabi naman nila, narinig ko sa balita na sinabi nila na papalagyan nila yan, lalo na ngayon, in preparation for the rebuild. No? So I think gagawin nila yan. Very important yon kasi in fact sa ibang bansa, ano na yan eh, naka-konektado na yan sa CCTV kasi tinitignan na rin nila yung base sa volume, hindi lang yung mano-mano. No? Depende na yan kung gaano kadami yung volume. Lalo na ngayon, may AI na napo-program na yan ng AI kung gaano katagal ba dapat yung timers. Depende sa volume ng mga sasakyan. I think yun po ang gagawin ng MMDA. Christian Yosores, DZMM. Sir, na-mention niyo po kanina yung MRT Common Station. Di ba recently, binasura na yung, terminate na yung contract. Pero ano po yung sinet nating timeline para makapag-grant ng bagong kontrata at ilang percent pa yung hahabulin para fully matapos siya? Actually, hindi na ganun kalaki. Parang nasa mga between 75 to 80% na yung completion ng Common Station. So, konting-konti na lang. Pero, syempre, hindi matatapos yan kung hindi natin tinerminate yung lumang kontrata, hindi tayo maka-move on. So, nagawa na natin yon last week, tinerminate na natin. Ngayon ay mag-move on na tayo. Ang goal natin ay pumasok na ang bagong gagawa this year at ang goal natin ay matapos yan by the beginning of 2027, yun, mga thereabouts. So, mga first or second quarter of 2027, kasi gusto natin yang isabay sa pag-operationalize naman ng MRT7. So, yun ang ideal scenario natin. Kapag tapos na ang MRT7 at gumagana na at magagamit na ng mga kababayan natin, tapos na rin ang Common Station para magagamit na lahat. MRT7, Common Station, at co-connect na rin ng LRT1 at MRT3 doon. One follow-up lang, sir. And ano pong plano natin doon sa yung previous contractor na kinontract natin at terminate? Anong magiging kakahinatan po nila? Ongoing po yan. No? Alam niyo naman, legal issue na yan. So ayokong pangunahan yung proseso. Pero ang importante sa akin, habang umaandar yung mga prosesong legal na kailangan mangyari between DOTR and the previous contractor is makaka-move on na tayo kasi terminated na yung kontrata. Tristan Nadalo, Newswatch. Hi, Sai. Good morning po. Good morning po. Okay. Sir, balikan ko lang yung EDSA rebuild. I'm sure lagi pong natatanong yung paano yung mga affected workers because may mga labor groups na nag-raise po ng concern. Ang sabi nila, parang laging afterthought daw po yung mga workers kasi parang while yung iba nagpo-propose ng flexible working scheme, yung mga ganun, yung may mga trabaho po talaga na on-site such as factory workers na hindi pwedeng mag-work from home. So ano po kaya yung meron bang social preparation sa part ng government to at least help yung mga affected workers once mag-start po yung EDSA rebuild? Apart from yung sa SMC, yung mga ganun, sir. Tama po yun. Alam mo, ako, I will disagree na afterthought. No? In fact, on the part of DOTR, yung dalawang major interventions na inutos ng Pangulo are for the workers. Kasi ang workers natin, sila din ang mga commuters natin. No? And ang unang-una nating pinropose, yung pagdagdag ng mga bus sa busway. No, malaking bagay po yun. Nagdagdag na po tayo ng 50 bus
last month, magdadagdag pa tayo in the coming weeks ng mahigit 100 pang bus. Yun po para sa workers talaga yan. At yung proposal din po natin na pinipilit natin ngayon na magdagdag ng tren at hopefully makapag-extend pa tayo kahit konti ng hours sa umaga para din po sa workers yan. So, those are very important interventions na tingin ko po malaking bagay po yun. So, in fact, yun po ang inuna natin. No? Hindi pa nga po in-announce ang EDSA rebuild, ay sinisimulan na natin gawin yon. Yung ginagawa natin para maibsan ang pila sa MRT at sa busway, ginagawa din po para sa mga workers din po natin yon. And by the way, for the workers, maganda din po is magkakaroon po kami ng consultation na inorganize ng ni Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor. Mamayang hapon po, 2:00. No, we will be working with the workers groups, no, at employers groups mamayang hapon ng 2:00. So yun po, no, yun po ang mga inuna natin talaga para sa mga ating mga trabahante, sa ating mga workers. One follow-up na lang po, sir. Yung apart from your meeting with the workers, is there a plan from the government na mag-organize po ng isang, sabi po kasi nung sentro na labor group din, parang better na may emergency summit kung saan lahat ng stakeholders nandun na, or talaga po ang is separate meetings for all? Idudulog ko po yan sa Department of Labor. No, we will ask them to. I think they will be in the best position to organize something like that. Ivan Mayrina, GMA News. Sec, I remember during your first briefing with us 3 months ago, you talked about low-hanging fruits. 3 months in, what low-hanging fruits have we already picked? And do we have empirical, measurable results in terms, for example, travel time ng daily commuters natin? Opo. Thank you, Ivan. No? Yung low-hanging fruit talagang yun ang talagang finocus namin itong first 3 months. No? While we are also working on the bigger projects, yun talagang finocus namin. And yung mga pinresent natin ngayon, yun ang mga naging resulta na visually nakikita naman natin yung epekto, no? Yung mas maiksing pila sa MRT, yung mas maiksing pila sa airport na ngayon nararamdaman na ng mga kababayan natin. At although wala pa tayong empirical, no? Kailangan ng medyo mahaba-habang pag-aaral niyan in terms of travel time, pero doon pa lang, halimbawa sa pila, no? Dati 1 oras, ngayon 10 minuto. Doon pa lang makikita na natin at nararamdaman na ng mga kababayan natin. At ako mismo naramdaman ko, kasi ako, nung unang nag-MRT ako nung March, sa Taft Station ako sumakay at roughly around 6 a.m. 30 plus minutes akong pumila noon nung sa Taft Pero ngayon, because of the interventions that have been done, nandun ulit ako sa Taft nung chinek ko, nung tinanggal na yung x-ray, dumami yung tren. Ano lang sorry. Mga 5-7 minutes lang ang naging pila ko Nagulat talaga ako kahit ako. No, so that really is a sea change for our people on a daily basis, no? Para sa mga kababayan natin. Pero ang message natin sa mga kababayan natin, ang message ng ating Pangulo is tuloy-tuloy tayo dito. No? Hindi tayo titigil. Hindi tayo makokontento dito sa nakikita nyo ngayon. No? Kung pwede pa nating pabilisin yan, kung pwede pa nating mawala na totally ang pilang yan, yun po ang gagawin natin. Harleen Delgado, ABS-CBN. Hi, Sec. Good morning. Sec, we just want to get your reaction po sa suggestions ni Architect June Palafox. For one, regarding the alternate routes, he suggested, Sec, to open up roads inside gated communities and even military camps that are parallel to EDSA, and also build pedestrian bicycle bridges parallel to EDSA. He said, Sec, this should have been done before construction starts since hindi raw po enough yung existing alternate routes. Your comment, sir? Opo, I think pinag-aaralan na ng MMDA yan, no? Yung lalo na yung pagbubukas ng mga subdivisions. And I think that's very valid from Architect June, no? That the government should push for that kasi ano na yan no? Kumbaga para sa public good na yan no? And I think our private subdivisions have to understand that the public good always prevails over private rights, no? So I think MMDA is already looking into that.
Any more questions for Sec Vince? If there are none, thank you very Thank much, you. Sec Maraming salamat. Vince Dizon of the OTR. Ako po ibabalik para naman sa mga big ticket projects, and I think that's something to look forward to as well. Thank you very much. Good morning. Maraming salamat, Transportation Secretary Vince Dizon.